Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber, maraming salamat po no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So sa umagang ito, share ko lang po namin sa inyo ang mga kaganapan. So napapapitas po tayo ng talong at saka ampalaya. So yung kamatis natin kunti na lang, ampalaya natin kunti na lang, at saka yung talong natin mga ka-farmers, yun na lang siguro no, ang medyo marami-rami ng konti. So dahil sa sobrang init mga ka-farmers no, medyo maputla ang bandang dulo sa ating kamatis, talong, dahil po ito mga ka-farmers sa sobrang init. So dapat dito sa talong ay nasa 27-28 ang pinakamainit, hanggang 30 lang, pero di na abot ng 34-36. Kaya kung tingnan natin ang ating talong ay namutla. So ito ang ating punctual harvest sa ampalaya. So yan, nag-umpisa pa lang silang nag-harvest mga ka-farmers, din ang iba sa talong. So ang talong, marami pang pipitasin nila. Sa palaya kunti na lang, kasi ang kamatis natin patapos na. So ngayon samahan nyo ako para ipapasilip ko sa inyo ang ating mga taong nagpipitas. So ito mga ka-farmers ang ating area no, na ready ng tatataniman ng ampalaya. So sabi ng mga tauhan natin, ano lang gagawin dire, antayin ba natin ang ulan? So hindi na, ang gagawin lang natin din, basain lang muna natin na dini banda dyan, tapos bubutasan sa lalim ng 6 inches para makapaglagay po tayo ng fertilizer at saka yung mga ipot ng manok o organic na ating ginagamit din pang puting. So ngayon mga ka-farmers, samahan nyo ako para ipapasilip ko sa inyo, kasi may mga tao tayong nag-harvest ng ampalaya, may taong nag-harvest ng talong. Yan o, kita nyo, yan o, naglakad sa ilalim. So ang na-harvest nila ay ano po, ampalaya. So may nag-harvest dyan, may nag-harvest ampalaya, may nag-harvest din eh. So dini banda mga ka-farmer, share ko lang, ito po ang ating bagong rato na talong no, kung saan pangalawa ng harvest ngayon. So may daan sa gitna mga ka-farmers, and then may sprinkler kami din mga ka-farmers, na kung halimbawa kami maglalampre tapos matigas ang lupa, ayan, ipapagana namin yan, ano lang namin ang hose din tapos iikot siya na magbasa sa lupa. Pero pag may tanim na, hindi siya pwede gagamitin kasi malaki ang patak mga ka-farmers, tapos mabugbog ang mga dahon ng ating tanim. So yun po no mga ka-farmers, ang ating talong na pinapapipitasan. So napakaganda no, napaka verde pa ang mga dahon. So sa kabila may nag-harvest ng talong, may nag-harvest ng ampalaya, din naman may nag-harvest naman po ng talong. So yan po ang kanilang pinipitasan ngayon. Hello ka-farmer, anong ginagawa mo dyan? So sinisilip nila sa ilalim kasi hindi makita mga ka-farmers ang bunga, kasi ang bunga ng talong ay nasa ilalim, tapos napakakapal pa ang dahon. Yan, marami pa hindi nyo nakita So tingnan nyo, malapit sa puno, marami pang mga bungang malalaki. So ang variety po ng talong natin na ating niraraton, ito po mga ka-farmers ay Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. So pinuto natin siya. Yan, ngayon maganda na naman ang bunga niya Yan, marami pang pipitasin nila mga ka-farmers na mga talong. So ayun, kinaidaghang bunga sa ilalom. So hindi natin mapansin mga ka-farmers no, dahil sa kapal ng dahon. So kailangan pa natin ito bawasan siguro sa sunod na mga araw.
Yung dagko sila luma to. Wala makita. Nindot niya harvest atbang kayo pa mga nilimpyo gani punuan ani alanganin pa. So daming sanga mga ka-farmers no ang ating talong. Diga kita mo ka ng mga gulang bunga tangtanga lang ninyo pareha to medyo to. Ano nga puti na no. Kaway ka farmers. Baka may shout out ka. Aba. Sige, shout out sa asawa mo. Ayaw na. Ayaw na yan mag-shout out. Ayaw na. Shout out sa jowa mo dong. Walang luwa. Walang jowa. Bilabol, walang jowa. So yan po mga ka-farmers no. Pinapapasili po natin sa ilalim. Jong balik ito jong nagyan ato jong wala pa. Daghan pa mo kay nang tagtangan na ng mga kuan daot ng bunga. Parang hinog ulang no, daghan kayo. So yan. Kailangan sisilipin sa ilalim mga ka-farmers kasi napakakapal ang dahon no. At hindi din makita ang mga bunga kasi nasa ilalim. Yan na. Yung dalawa at tatlo yun pwede na Yun na. Yan. Tagtangon pa isang mga daot nga bunga. So yan mga ka-farmers. So makadami itong bunga. Isang puno siguro kaya ng tag 20 sa susunod. Dami. Kung bibilangin natin may mga puno na kaya ang 20 kabunga. So, ganyan ang pag-harvest ng talong. Yan, ating kaibigang pollinator. Mga bubuyog. So yun po mga ka-farmers no, ang ating talong na pinapapitasan. So ang ating mga harvest ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Baon to tanawan po ito lahat. So ngayon ito ang ating bagong tanim na talong. Yan, ang marami nating tanim din na talong. Ang marami nating tanim mga ka-farmers din ay talong. Ayan. Ang ating talong. Ito po ang ating bagong tanim. So dahil sa sobrang init mga ka-farmers, tingnan nyo ang lalim ng mulching So ganyan na mga ka-farmers Yan ang ilalim ng mulching. Dahil sa tindi ng init. Ganyan ang nangyayari. So kung wala tayong tubig pang dilig mga ka-farmers, no, hindi natin mapaganda ng maayos ang ating tanim o mapalaki na ang mga bunga niya. Kasi napakainit po din Okay, so bago tayo magtapos ating kwentuhan, big love shout out po uli sa inyong lahat. And good morning. Okay, so big love shout out po sa ating kaibigang farmers no. Isa po siyang deep feed farmers from Zambales mga ka-farmers, Santa Cruz, Zambales. So big love shout out sa inyo ka-farmer. At saka sa mga farmers natin dyan mga OFW na sa ibang bansa, big love shout out din. At saka sa mga subscriber nating mga farmers na hindi lang malapit sa akin kahit paman sa iba't ibang panig ng ating bansa. So sa inyong lahat, hindi ko na po kayo may isa-isa mega love shout out din. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support at pag-support ating munting YouTube channel. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat po uli. Bye bye and God bless and thank you.